misis. Okay, ganyan nga. Humihin ang tibok ng puso ni Sanggol. Kapag hindi pa rin lumabas, kailangan na siyang operahan. Nasaan ang kasama niya? Wala siya. Wala akong kasama. Pang 10 o'clock na. Late ng presidente. Nalate ang Burmese minister sa pagsundo. Papunta na sila rito kasama ang ambassador. Okay. Sighting. Anong status niyo dyan? Lalaki po. Siraulo sila. Ilang araw pa lang mula nung pinabagsak ng USSR ang Korean Air. Nagluluksa pa ang buong bansa. Gusto talaga nila tayong mamatay. Matalino ang taong gumawa nun. Sino sa tingin niyo may kakayahang gumawa ng bombang kayang magpabagsak ng buong bahay? Siguradong miyembro yon ng North Korean Commandos. Hindi ako maaari magkamali. Misyon nilang patayin ng presidente. Hindi ba? Humihingi sila ng gera. Presidente na ang tinarget nila. In-announce na ng Burma na puputulin na nila ang diplomatic ties sa North Korea. Pero tayo wala tayong ginagawa. Isa tong kahiyan sa ating bansa. Bahagang buntot ng lahat ng miyembro ngayon ng gabinete kaya walang maglakas loob. At ano ba talaga kasi ang gusto nilang mangyari? Basta isa tong kahihiyan. Kung ganon, umatake rin tayo. Sangayon ba lahat?
Oo, sige. Umatake rin tayo. Sangayon ako dyan. Turuan natin sila ng leksyon. Okay, magaling. Aatakihin natin sila. Nagdesisyon na ang mga gabinete na labanan ng terorismo pumapatay ngayon sa bansa. Uubusin natin sila. Lingid sa kaalaman ng presidente. At 5 lang ang nakakaalam ng plano natin ito. Ano pong pinaplano nyo? Papasukin niyo ang syudad ng Pyongyang para itumba ang 30 general ng North Korean Army. Anong desisyon mo? Hindi ako papayag na hindi ko ito gawin. Ako na munang kikilos. Relax ka lang. Hindi ka na nag-iisa ngayon. Susan. Andrew. Nahirapan ka ba? Sorry. Pakihawak. Siya si baby. Wow. Ang gwapo niya. Uy, chuchus. Ako ang daddy mo. Kaya ang gwapo mo eh. Bilisan mo ang paglaki mo para wag mahirapan ang mami mo. Madam, sa paghihirap mo. Tumigil ka nga dyan, okay? Salamat at bumalik ka ng buhay. Nag-alala ako nung narinig ko ang balita. Sa akin, nag-alala ka? Sumingit ka na naman. Bakit mag-aalala sa'yo, asawa ko, ha? Mabait ka kayang asawa, Jinpyo? Naku, swerte ng mamahalin ko. Pangako, mag-aasawa na ako ngayong taong ito. Paano? Dito ka na magpalipas ng gabi. Alis na ako. Hindi, sabay na tayo. Ito. Bumisita lang ako. Meron akong pupuntahan. Saan? Andrew, okay lang. Sorry. Pero baka hindi na ako makabalik bukas. Pero kailan ka babalik? Basta pagbalik ko, papangalanan natin siya. Mag-iisip ako ng magandang pangalan. Yung tipong bagay na pangalan sa gwapong lalaki. Delikado ba ang lakad na yan? Huwag kang mag-alala. Babalik ako sa piling mo namang mangyari. Sa piling ng anak ko. Explosives expert, Sergeant Aaron Lee. Rapid fire pistol expert, Sergeant Tony Song. Master Swordsman, Staff Sergeant J.P. Park. Si Samson Kwon ang Senior Director of National Security Agency. Nakatira siya sa second floor ng Chulrima Apartment sa Pyongyang City. Aaron Lee. Sir! Yes, sir! Tony Song. Sir! Yes, sir! Siya ang assignment niyo. At ang pinakahuli, si Jomar O sa headquarters of the Ministry of the People. Ako at si Jinpyo ang bahala. Attention! Salute! Salamat. Maasahan talaga kayo. Nagawa niyong buwing muli ang ating pinakamagagaling na magtatanggol sa bansa. Nakahanda po kami maglingkod para sa bayan. Sabihin niyo lang, sir. Lalaban kami anumang oras sa kapayapaan ng bansa. Salamat sa inyong pinakikitang dedikasyon. Mabuhay kayo. Ako si William Choi ay nangangako sa inyo, hindi ko kayo iiwan. Babalik kayo sa mga pamilya niyo ng buhay at walang kapansanan. Sa ating lahat, nakasalalay ang bansang ito. Manindigan tayo para sa bansa. Maasahan niyo po kami.
Hindi pa nagbabago ang itsura ng North Korean, Tad. At oras na isuot pa natin ang uniform nila, magmumukha tayong army ng North Korea. Sergeant Lee, ngayon pa lang, kamukha mo na sila. Bukas ng madaling araw, papasukin niyo ang Pyongyang para tapusin ang misyon. Pagkatapos, maghihintay kayo kinabukasan para masundo sa Nampong Territory. Umaasa ako na walang masasawi sa inyo. Bakit? Anong mangyayari? Ayaw ng presidente na gumamit tayo ng ibang pwersa. Pero, paano yung mga pinadala natin? Mula sa blueberries ang alak na to. At hindi katubas sa ibinibigay sa mga simpleng bisita lang. Pero dahil importante. Anong i-cancel ang plano? Nandun na ang submarine na susundo sa kanila. Kakausapin ko ang presidente. Sandali. Pag tinuloy natin ang misyon natin, ang Peninsula Agreement, sa pagitan natin ng US at Japan ay mawawala na ng visa. Yun ang stand ng US. Pakiramdam ng presidente, ang opinyon ng mga tao sa panahong ito ay nagkakaisa na laban sa komunismo. Kung kaya, ayaw niyo magkaroon ng dahilan para sa rebelyon. Paano ang mga tao natin? Paano ang mga sundalo natin pumunta ron natin sinugal ang buhay? Alam mo, ang nakararami ang dapat nating isipin. Para si kabubuti ng bansa. Sa pagkansela ng plano. Nonsense yan! Nung pinlano natin ito, pare-pareho tayo nagngingit-ngit sa galit. Responsibilidad natin ibalik ang mga sundalong yun ng ligtas at buhay. Ang mga sundalo ba ang problema ngayon? Sa totoo lang, para sa presidente na laging umaharap sa mga tao nag-elect sa kanya, malaking problema ito. Mabuti pa, magdiretsahan na tayo. Mr. Ambassador, National Security Minister, Defense Minister, Finance Minister, lahat kayo nag-aalala na kayo ang sisisiyan sa sitwasyong ito. Yung ba ang kinakatakot niyo lahat? Ano ka mo? Ano sinabi mo? Masyado ka naman yata akong magsalita. Kung ganon, isasakripisyo na natin ang buhay ng 21 sundalo? Ang planong ito, kapag nalaman ng buong mundo, mas malaking sakripisyo ang gagawin natin. Nagkasundo na kaming 4. Ngayon, kailangan ka namin magdesisyon.
Si Tony! Tony! Kamito! Hoy! Ano ba? Kamito! Andrew! Nasaksak ako ng espada. Naisip kong mamamatay din ako. Kailangan mong mabuhay. Ikaw lang bahala sa mag-ina ko. Ayoko. Mabuhay ka, ikaw mag-alaga. Andrew! Mahal kita, kaibigan. Andrew! Sigurado kang patay na silang lahat. Salamat.
Sinunog na lahat ng documents tungkol sa ginawang pag-atake. Wala nang natira. Kinansila na rin ang registration ng mga sundalong kasama doon sa operation. At ngayon, tayo namang 5 ang kailangan lumimot nito. Ganun nga. May party nga pala akong pupuntahan sa American Embassy. Nagkalat ang lason sa Guwol Mountain sa Wanghe na pinilit kong hindi masinghot para mabuhay at makausap ka ng personal. Pero nakikita ko nakukonsensya ka dahil nasa iyo pa ang lahat ng tag namin. Nandito ako para ipagiganti ang mga taong tinraidor mo. Wala na akong magawa. Patawarin mo ako. Patawarin ka. 20 tao. 20 katao ang isa-isang pinagbabaril sa harap ko, hindi ng kalaban kundi nagkakampi. Pinili namin malagasan na lang ng ilang sundalo kapalit ng pangako ng mga Amerikano na proprotektahan ang bansa gamit ang kanilang nuclear weapons. Pinangako rin nilang hindi nila pababayaan ang presidente. Political power, ganun ba? Alam mo, ibibigay namin ang buhay namin hindi para sa kapangyarihan, kundi para ipagtanggol ang bansa sa sinumang manggugulo. Pero hindi namin tanggap kung tatarantuduhin kami ng sarili naming opisyal. Kung sa bagay, iba ka naman sa kanila. Dahil sinabi mo na maninindigan tayo para sa bansa. Ituloy mo na. Director, nandiyan po kayo. Nandito na po ang satellite picture ng Pacific Coastline. Yun daw pong fighter jet mula sa base na yan, ang mismo umatake sa KAL plane. Director, nagbukas kayo ng bintana? Medyo malamig ngayon. Nainitan ako kanina eh. Sige na. Sige po. Babalik ako para maningil sa mga buhay na nasayang dahil sa pagtatanggol sa sariling bayan. Diyan ka muna.
palalaking mabuti. Mas magiging maligaya ka kung wala siya. Magsimula ka ng bagong buhay. Dapat kang maging masaya. Andrew, Johnny pinangalan ko sa bata. Apelido ko na lang ipagagamit ko sa kanya. Ipinapangako ko, magkakaroon ka ng pinakamatinding paghiganti. Ano yan? Wala po. Okay na. Siya po ba ang mama ko? Kalimutan mo na siya. Patay na siya. Iwan niyo ako! Wag! Hindi ako may kasalanan! Habulin niyo! Sir, Koreano ka, di ba? Oo. Ikaw ang unang Koreano na kilala ko dito. Kabilin-bilinan ko. Huwag kang magdadala ng tagalabas sa lugar natin. Pwede kang mamatay sa ginawa mo. Papa, tumulong lang ako. Ano bang masama doon? Koreano din po siya. Ano to? Sino siya? Anak mo siya? Ang ganda, no? Ang pangalan niya? Siya si Kim Nana. Kim Nana? Oh. Boss! Huwag niyo po ako papatayin! Hintayin mo lang tama. Kung talagang gusto mo siyang mabuhay. Hindi niyo ba kaya magpatawad, Papa? Pag-aralan mong mabuti ang pagpapatupad ko ng batas.